The Mysterious Intern. Kabanata 5. Ito ang sinabi sa kanya ng matanda. Alam niyang ito ang inaasahan sa kanya ng matanda. Matagal na siyang sinasanay ng matanda bilang isang super doctor. Sa loob ng maraming taon, mula sa pagdadala sa kanya sa isang libreng klinika sa Africa, o pagdadala sa kanya para lumahok sa isang organisasyon ng medikal sa larangan, o pagpapalit-palit ng mga ospital pagkatapos bumalik mula sa field, ang layunin ng matanda, palagi niyang nais na makipag-ugnayan sa iba't ibang pasyente hanggat maaari at magsagawa ng iba't ibang operasyon, upang ang kanyang mga kasanayan sa medisina ay maging malaya hanggat maaari. Kahit na wala na ang matanda. Kahit alam niyang napakahirap ng daang ito, super doktor, hindi kailanman madali. Ngunit determinado pa rin si Brian Ye na pagsikapan na matupad ang nais ng matanda. Pagkatapos ng mga taon ng masipag na pagsasanay na inayos ng matanda, nakaipon na si Brian Ye ng ilang karanasan sa pag-oopera. Halos lahat ng uri ng operasyon na may mataas na kahirapan, pati na ang sobrang hirap, ay nasubukan na niya. Ngayon, kung tutuusin, ang pinakakulang niya ay ang karanasan sa internal medicine. Kaya, mula sa simula pa lang, nang maghanap ng trabaho, internal medicine lang ang isinasaalang-alang ni Brian, ngunit pagkatapos ng masusing pag-iisip, napili niya sa huli ang respiratory medicine sa iba't ibang departamento ng internal medicine. Una, medyo madaling makapasok sa departamentong ito, at pangalawa, ang pinakamahalagang punto ay ang respiratory medicine department ng ospital na ito ang may pinakamaraming pasyente. Ang medisina, lalo na ang clinical medicine, ay isang disiplina na nagbibigay ng malaking halaga sa pagsasama ng teorya at praktika. Ang pagpapabuti ng mga kasanayan sa medisina ng anumang doktor ay nangangailangan ng maraming pagsasanay. Para kay Brian Ye, hindi siya kulang sa kaalaman sa teorya, dahil lahat ng kaalaman sa teorya ay matututunan sa pamamagitan ng mga libro. Ang pinakakulang niya ngayon ay ang pagkakataong magsanay. Ang daan patungo sa pag-aaral at pagpapabuti ng internal medicine at mga kasanayan sa medisina ay nagsisimula dito. Nakatayo sa harap ng departamento, nakatingin sa karatula ng Department of Respiratory Medicine, napangiti si Brian Ye, at naglakad patungo sa opisina ng direktor. Dr. Ye, welcome to our Respiratory Medicine Department. Si Thomas Wang ang direktor ng Department of Respiratory Medicine. Isang lalaking nasa 40 anyos, palaging nakangiti at mukhang maamo. Pagkapasok ni Brian Ye sa opisina at nakumpirma ang kanyang pagkakakilanlan, agad na tumayo si Director Thomas Wang mula sa kanyang mesa. Tumayo siya at masiglang bumati. Masaya rin akong sumali sa Department of Respiratory Medicine. Hindi masyadong nagalak si Brian Ye dahil sa mainit na pagbati ni Dr. Thomas Wang, ngunit patuloy lang siyang ngumiti at nagpakita ng kagandahang asal. Alam niyang isang uri lang ng kagandahang asal ang ipinakikita ng isa. Siya, isang ordinaryong doktor, ay hindi karapat-dapat na batiin ng isang direktor ng departamento ng ganoong kasigla bago pa man siya magpakita ng tunay na halaga. Haha! Narinig kong galing ka sa ibang bansa, Dr. Ye. Isang kakaibang kislap ang sumilay sa mga mata ni Thomas Wang, at pagkatapos ay parang walang pakialam niyang tinanong. Oo. Tumango si Brian. Hindi ko alam kung saang prestihiyosong paaralan ka nagtapos. Isang kislap ng liwanag ang sumilay sa mga mata ni Director Thomas Wang. Isang ordinaryong paaralan lang ng medisina, kaya tumawa na lang si Director Wang nang hindi sinabi ang pangalan. Brian Ye. Hindi sinadya ni Brian na iwasan si Director Wang, ngunit ayaw niya talagang mapag-usapan o magdulot ng hindi kinakailangang problema. Gusto lang niyang maging isang ordinaryong doktor sa maliit na ospital na ito sa labas ng lungsod, tahimik at payapa, araw-araw. Magamot ang mga may sakit at magligtas ng mga tao, mag-ipon ng karanasan at pagbutihin ang mga kasanayan sa medisina. Alam niyang, kung sasabihin niya ang tungkol sa universidad na pinag-aaralan niya, malamang na mapapaharap siya sa bagyo kaagad, na magiging kontraproduktibo sa kanya, kaya nang mag-apply siya para sa trabaho, siya at ang deputy dean na si Dr. Zhao ay nag-sign ng kasunduan, na hindi niya maaaring ibunyag ang kanyang double doctorate degree sa Oxford University Medical School sa sinuman ng walang pahintulot niya. Haha! Ang bait mo naman, Dr. Ye. Hindi na nagtanong pa si Thomas Wang. Sa tingin niya, si Brian Ye ay isa sa mga kabataang lalaki na nag-aral sa ibang bansa at nag-aksaya ng kaunting panahon para sa ginto.
Kung hindi, kung ang mga nagtapos sa New Cha Medical School ay may mga kasanayan at mabuting tao, bakit sila pupunta sa isang maliit na ospital tulad ng Third People's Hospital sa hilagang suburb ng Yanjing City? Bukod pa rito, kung talagang nagtapos ka sa isang New Cha Medical School, hindi na niya kailangang magtanong. Sisimulan na ni Brian Ye ang pag-uusap tungkol dito. Sa mga nakaraang taon, ang sinumang may kaugnayan sa isang sikat na paaralan o nag-aral ng isang buwan ay hindi makapaghintay na ipagmalaki ang kanilang sarili, na sinasabing nagtapos sila sa paaralang iyon, at binibigyan ng kanilang sarili ng kaunting liwanag sa kanilang resume. Sino ba naman ang magtatago ng resume ng isang sikat na paaralan? Kaya, dahil ayaw sabihin ni Brian Ye, tumigil siya sa tamang oras at hindi na nagdagdag ng asin sa sugat ni Brian. Kahit hindi niya tiningnan ang mukha ng binata, kailangan niyang tingnan ang mukha ng Dean. Pagkatapos ng lahat, ang binata ay kinuha mismo ng Dean. Dr. Ye, sa tingin ko dapat may kaunting kaalaman ka tungkol sa ating ospital at mga departamento bago ka dumating dito. Kaya, hindi na ako magkukwento tungkol sa pangkalahatang mga aspeto. Susunod, sasabihin ko sa iyo ng maikli ang kasalukuyang sitwasyon at gawain ng ating departamento. Aayusin na natin. Mayroon tayong 13 doktor sa ating departamento, kasama ako, kabilang ang isang chief doctor at deputy chief doctor. Susunod. Ipinakilala ng detalyado ni Director Thomas Wang at Brian Ye ang sitwasyon sa Department of Respiratory Medicine, kabilang ang mga doktor, nurse, at ang kasalukuyang kalagayan ng mga pasyenteng nakakonfine. Kaya, dahil bago ka lang dito, hindi ka muna ilalagay sa emergency department at outpatient department, at magtatagal bago ka masanay sa lahat ng aspeto ng ospital. Mananatili ka muna sa inpatient department. Walang problema, tama ba? Matapos niyang sabihin iyon, tumingin si Director Wang kay Brian Ye, pinag-iisipan ang kanyang mga salita at tanong. Walang problema. Nagulat si Brian Ye. Hindi niya inaasahan na hahayaan siyang manatili sa inpatient department ni Director Thomas Wang. Ayon sa kanyang pagkakaunawa, ang outpatient at emergency department ang kulang sa tao, ngunit tumango pa rin siya. Alam niyang wala siyang karapatang tumanggi. Kahit na parang humihingi ng opinyon si Director Wang, sa totoo lang, isang magalang na tanong lang iyon. Bukod pa rito, mas madali at natural ang kanyang pagkatao. Dahil hiniling ni Dr. Wang na manatili siya sa inpatient department ng ilang sandali, naramdaman niyang masasanay siya sa inpatient department muna, at magiging maganda ang pag-adapt at pag-aaral ng paggamot. Sige, ngayon ay pamilyar ka muna sa sitwasyon. Simula bukas, opisyal ka nang magtatrabaho sa ating inpatient department. Walang problema, tama ba? Nakita ni Thomas Wang na pumayag si Brian Ye, at hindi nagpakita ng anumang pagtutol sa kanyang mga kaayusan at salita. May bakas ng kasiyahan sa kanyang mukha. Parang medyo nakakaakit ang binata. Kung ganoon, mas mababa ang problema. Narinig niyang bumalik ang isang dayuhan. Talagang nag-aalala siya na ang isang binata na may magandang mata at mataas na espiritu, ngunit masama ang ugali, ay magiging malaki ang problema. Walang problema. Tumango ulit si Brian Ye. Tumango si Thomas Wang ng may kasiyahan, at nakikipag-usap ng casual kay Brian Ye. Matapos tanungin ng maikli ang kanyang sitwasyon, tinawag niya ang isang nurse at hiniling na ipakita kay Brian Ye ang departamento. Batay sa unang pagkakaunawa, medyo maganda ang ugali ng binata. Mukhang hindi siya gumagawa ng gulo. Umaasa lang siyang may natutunan siya sa ibang bansa at hindi masyadong masama ang kanyang mga kasanayan sa medisina. Habang pinapanood niyang ihatid ng assistant doctor si Brian Ye, sumando si Dr. Thomas Wang sa upuan, ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting nawala, at ang magiliw ng ngiti sa kanyang mga mata ay naging ekspresyon ng kawalan ng pag-asa. Inatasan ni Thomas Wang ang nurse na magiging gabay ni Brian Ye sa departamento na nagngangalang Nurse Olga Su. Kailangan kong sabihin na si Nurse Olga ay talagang isang magaling na gabay. Bukod sa napakapamilyar niya sa mga doktor at nurse sa departamento, nang ipakilala niya si Brian Ye. Hindi lang niya ipakilala ang taong ito, kundi sasabihin din niya kay Brian Ye ng mahinahon ang ilang ugali at bawal ng mga doktor. Halimbawa, ayaw maistorbo ni Deputy Director Lee kapag nagpapahinga siya sa tanghali. Kung hindi isang napakahalagang bagay, mas mabuting huwag siyang istorbohin. Halimbawa, ayaw na ayaw ni Deputy Director Huang na magsulat ng mga medical record ng pasyente ng pabaya.
Bukod pa rito, ang hinahangaan talaga ni Brian Ye ay ang husay niya sa propesyonalismo, at napakatiyak ng kanyang paliwanag sa iba't ibang instrumento sa departamento. Pagkatapos ng isang umaga, naramdaman ni Brian Ye na napakaliit ng mga benepisyo. Hindi lang siya nakakuha ng kaunting kaalaman tungkol sa mga kasamahan sa departamento, halos lahat ay ipinakilala sa kanya ni Nurse Olga Su, maliban sa dalawang doktor na nasa duty ngayon, kabilang ang mga kasamahan na nasa duty sa outpatient at emergency department. Ipinakilala niya ako, ngunit ang ilang kasamahan sa emergency at outpatient department ay hindi nagawang bumati dahil sa trabaho, ngunit ipinakilala lang ni Nurse Olga si Brian Ye sa pintuan. Bukod pa rito, mas malawak na naunawaan ni Brian Ye ang iba't ibang mga instrumento at kagamitan sa departamento. Lahat ng ito ay napakahalaga. Ang pagpapakilala sa mga kasamahan ay makakatulong na mabawasan at maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan sa isa't isa, at ang pagpapakilala sa mga instrumento at kagamitan ay mas mahalaga pa. Mahalagang kasangkapan ito para sa kanya upang magamot ang mga sakit at magligtas ng mga tao sa hinaharap. Magiging mahalagang sanggunian ito para sa kanya upang bumuo ng plano ng paggamot. At maganda ang impresyon ni Nurse Olga kay Brian Ye. Napakaamo at mapagpakumbaba ng ugali ni Brian Ye, at iginagalang niya si Nurse Olga Su bilang isang nurse, hindi tulad ng ibang mga doktor na mapagmataas o mayabang. Gayunpaman, ang bahagyang ikinababahala niya ay parang hindi masyadong magaling ang mga kasanayan sa medisina ni Brian Ye. Hindi pa niya nagagamit o nakita ang maraming medikal na aparato. Pagkatapos niyang ipaliwanag, bigla niyang napagtanto. Sa anumang kaso, ang mga kasanayan ng doktor ay mahalaga. Kung hindi magaling ang mga kasanayan sa medisina, gaano man kaganda ang ugali, gaano man kaganda ang pagkatao, walang silbi ito, at hindi rin ito mapapawi ang pag-aalala ng pasyente at mapapagan ang sakit. Sinasabi nila na mas magaganda ang sistema ng mga paaralan ng medisina sa ibang bansa, at ang mga doktor na sinanay ay magkakaroon ng mas magagaling na kasanayan sa medisina. Hindi ko nakikita iyon. Ang doktor na si Wesley Zing na dumating dati ay galing din sa pag-aaral sa ibang bansa. Hindi naman sigurado kung magaling ang mga kasanayan sa medisina, pero ang ugali ay medyo maganda. Napakaganda. Sinasabi nilang galing din sa ibang bansa si Brian Ye. Mabait siya, pero natatakot akong hindi masyadong magaling ang kanyang mga kasanayan sa medisina kaysa kay Wesley Zing. Ikinukubli ni Nurse Olga Su ang kanyang pag-aalala sa kanyang puso. Bilang isang profesional na nurse na nagtatrabaho ng ilang taon, alam niyang lubos kung gaano kahalaga ang mga kasanayan sa medisina ng isang doktor. Kung hindi magaling ang mga kasanayan sa medisina ng doktor, ano ang mangyayari sa pasyente? Ganoon kalaki ang impluwensya at trahedya. Dr. Ye, narinig kong galing ka sa ibang bansa sa pag-aaral. Habang kumakain sila ng tanghalian, tumingin si Nurse Olga kay Brian Ye na kumakain ng mabilis sa kabilang panig, at sa wakas ay hindi na niya napigil ang magtanong. Oo. Tumango si Brian Ye habang patuloy siyang kumakain ng marami. Talagang nagugutom siya. Simula nang bumalik siya sa China, pagkatapos niyang simulan ang devil training, biglang naging parang walang ilalim ang kanyang tiyan, at nakakabilib ang kanyang gana sa pagkain araw-araw. Kaninang umaga, dahil sa kalagayan ng kalsada, wala siyang oras para mag-almusal. Mas lalo siyang nagugutom. Dr. Ye, ang galing mo talagang kumain. Tumingin si Nurse Olga kay Brian na nakatapos na ng 3 malalaking plato ng kanin at hindi niya mapigil ang magulat. Oo, mas malakas ang gana ko lately. Sorry, Nurse Olga, nagulat ka ba? Nagulat saglit si Brian Ye, pagkatapos ay medyo nahiya siya. Hindi, tao lang, ganoon talaga. Mabuti na lang at nakakakain ka, at magkakaroon ka ng lakas kapag busog ka. Mabilis na kumaway si Nurse Olga Su. Hindi ba? Magkakaroon ka lang ng lakas kapag busog ka. Seryosong sinabi ni Brian Ye, at tumayo siya, pasensya na, Nurse Olga, kukuha lang ako ng karagdagang pagkain. Pagkatapos noon, hindi na niya pinansin ang reaksyon ni Nurse Olga, dumiretso siya sa counter ng pagkain. Hay! Parang hindi talaga mukhang maaasahan si Dr. Brian. Nakita ni Nurse Olga Su si Brian Ye na dumiretso sa counter ng pagkain. Mas lalo siyang nag-aalala. Di nagtagal, bumalik si Brian Ye sa mesa. Tumingin si Nurse Olga kay Brian Ye na may 2 malalaking bahagi ng pagkain sa kanyang kamay. Nagulat siya at mabilis na kumaway, Dr. Ye, busog na ako, kaya hindi na kailangang
Bilhan mo ako. Ah! Ito, ako, binili ko ito para sa sarili ko. Alam ni Brian Ye na nagkamali si Nurse Olga, at hindi niya mapigil ang mahiya. Ah, iyon, pasensya na. Akala ko bumili ka ng dalawa, at akala ko binili mo rin ako ng isa. Alam din ni Nurse Olga na nagkamali siya, at nahihiya rin siya. Habang sinasabi niya iyon, tumingin siya sa dalawang malalaking pagkain sa kamay ni Brian Ye at hindi niya mapigil ang sabihin. Dr. Ye, talagang nakakakain ka ng ganoon karami. Kaya ko namang kainin, kaya huwag kang mag-alala, hindi ako mag-aaksaya ng pagkain. Ngumiti si Brian at natapos na ang usapan nila ni Nurse Olga. Kumuha na siya ng isang pagkain at nagsimulang kumain ng mabilis. Di nagtagal, naubos na ang isang pagkain. Hindi na nag-isip pa si Brian Ye, kaya agad niyang kinuha ang pangalawang pagkain. Nagsimula na naman siyang kumain. Tumingin si Nurse Olga sa mga kilos ni Brian Ye at hindi niya mapigil ang magulat ng husto. Doktor ba talaga to, or rice bucket? Naisip niya. Marami akong nakakain, kaya tumawa si Nurse Olga Su, nahihiyang sabi ni Brian Ye. Sa wakas, nang matapos niyang kainin ang dalawang pagkain, napansin na rin ni Brian Ye ang tingin ni Nurse Olga Su. Naramdaman niyang nagsisimula ng mawala ang gutom sa tiyan niya. Wow! Ang galing niyang kumain. Super rice bucket ba siya? Pwede na siyang sumali sa Big Appetizer Contest. Naisip ni Nurse Olga Su. Hindi alam ni Nurse Olga ang sasabihin. Hindi pa siya nakakakita ng taong kumakain ng ganoon karami. 3 pagkain, lahat malalaki, bawat isa ay higit sa 2 beses ang kaya niyang kainin. Madali lang na naubos ni Brian Ye ang mga ito. Parang tinatangay niya lang ang mga pagkain. Ganoon kabilis siyang kumain. Hindi niya alam na nagrereklamo pa rin si Brian Ye sa kakulangan ng pagkain at tubig sa kantin sa pagkakataong iyon. Kung alam niya, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Dr. Ye, mas madali bang mag-aral ng medisina sa mga paaralan sa ibang bansa? Pagkalipas ng ilang sandali, naalala na rin ni Nurse Olga So ang orihinal niyang layunin at tumingin kay Brian Ye ng masinsinan. Pagkatapos niyang panoorin si Brian Ye na kumain na parang rice bucket, mas lalo siyang nag-aalala tungkol sa mga kasanayan sa medisina ni Brian Ye. Depende sa sitwasyon. Iba't iba ang kakayahan sa pag-aaral ng bawat tao sa iba't ibang paaralan, sagot ni Brian habang nakatingin ng kakaiba kay Nurse Olga So. Hindi niya alam kung bakit biglang nagtanong si Nurse Olga, pero hindi na niya masyadong inisip. Naisip lang niyang nag-uusisa si Nurse Olga Su tungkol sa kanyang karanasan sa pag-aaral sa ibang bansa, at sinagot niya ng simple at prangka ang tanong. Dr. Ye, narinig mo na ba ang University of Kansas? Patuloy na tanong ni Nurse Olga. Narinig ko na, magaling daw ang kanilang pananaliksik sa clinical psychology, tumango si Brian Ye. Bilang isang doktor na sinanay ng matanda bilang isang super doktor, binibigyang pansin niya ang pag-unlad ng iba't ibang disiplina sa medisina. Paano naman ang ibang aspeto? Tanong ni Nurse Olga Su. Medyo pangkaraniwan lang ang ibang aspeto, sagot ni Brian Ye. May problema ba, Nurse Olga? May kamag-anak ka bang gustong mag-apply para mag-aral sa ibang bansa? Tanong ni Brian Ye. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.